So ito yung mga itlog na nakolekta ko ngayon, yan para sa sampin yan. So at least ang sampin maganda na po yung size ng kanilang mga itlog. Yan o, tulad yan. So ganyan o, okay ang mga size ng itlog ng mga sampin. And also sa ating mga Shamu Asel, yan po. Okay din po. So nasa 22 yung itlog natin. Bukas baka makumpleto na yung isang tray, ay i-load naman natin dito sa incubator. Okay. So ikot muna tayo sa ating mga manok. Dito kasi yung mga manok na ito, hindi na lang natin i-cut ang mga video. So ito mga inahay na ito kasi sinisiparate ko sila dahil naglilimlim sila kahit walang itlog. Nasanay kasi yung aking mga manok dati pa na naglilimlim sila kahit walang itlog. Okay. So yung fins hindi nila kinakain. Tingnan natin yung iba dito. So para makita nyo rin yung aking mga manok dito, ito yung piniprepare ko na mga mga sampin. Yan o. Yan, mga sampin yan, mga RTL sampin yan. Sinasadya ko yan sila na hindi ako naglagay ng dito, ng roster dito para i-breed natin sila sa tamang panahon. Oh, may siyam tayo dito na although 6 months na to sila, may iba dito mga 7 months. Kasi ayon sa nabasa natin or nakita natin sa yung mga expert kasi, pag i-breeding na isa lang natin sa breeding yung mga manok na hindi sa tamang edad, early din sila magre-retire. Kaya hindi ko sila pinupuwersa na i-breeding sila ng mas maaga. And by the way, ngayon yung pag-usapan natin ay itigil ko muna yung maganda yung ating RTL, di ba? So itigil ko muna ang pag-ship ng mga itlog kasi nag-ship ako sa Leyte kay Sir Paul Gadi, no? Ay out of 30 or isang tray, ang nabasag 10. So 20 na lang naiwan. Hindi pa ako sigurado kung may mapipisa pa doon. Dahil nga nalagpas na yun ng mga 7-8 days bago dumating doon. So sobrang layo na lugar. So bali sugal-sugal na lang yung sa amin sa pag-ship ng fertile eggs. I-observe ko muna siya kapag kaunti lang yung mapipisa. Hindi na lang ako hindi stop ko na lang yung pag-ship ng mga fertile eggs. Kasi although ako, maraming nag-inquire kung gusto ko magbenta ng fertile eggs ngayon. Pwede naman. Kaso, ang sa akin, hindi lang kasi pira lang yung iniisip ko dito. Iniisip ko rin yung mga buyer ngayon na bumili sila sa akin ng mga fertile eggs. Pagdating doon, kaunti lang yung mapipisa. Malulugi sila. So sayang ang pera ng ating mga buyer. Ang hirap po kasi maghanap ng pera ngayon. Siguro pinag-ipunan nila yan para makabili ng fertile eggs. And ang outcome, yung result ay hindi maganda. Walang masyadong mapipisa siguro. So yun. Pero yung pinadala ko lahat, mga fresh yun, mga bago na itlog yun, mga fertile eggs yun. Pero hindi natin masiguro kung ilan yung mapipisa dyan. So yan po yung nasilik natin na mga sampin. Medyo marami-rami din sila. So mga next month siguro pwede na ako maglagay ng roster dito para magamit natin siya in 3 years, 4 years yung ating mga sampin. Kaya yun yung ngayon sa mga nag-inquire ng mga fertile eggs ay hindi muna. Kasi i-observe ko po muna yung na-ship ko sa Pangasinan at Leyte. At tingnan natin kung ano ba yung resulta. Okay, sa likod tayo. Tingnan natin kung ano po ba yung resulta doon. Ito po yung area. May mga baka, may kambing, may manukan. Halos may kabayo pa nga doon, halos na kompleto na ang halos na kompleto na ang mga hayop dito. So, ito yung ating mga sampin. Yan. Yan sila. Actually, ito sila mag 2 years pa to. So, pwede pa natin magamit to. 2 years.
3 to 4 years pwede pa itong gamitin as long as maganda pa naman silang mangingitlog. Tingnan natin dito. Kanina nakakolekta na tayo ng itlog dito. Wala ng itlog. Nakolekta na kanina yung tagapag-alaga sa atin. Okay. So that's why stop muna yung pagbenta ko ng fertile eggs. Kasi ino-observe ko pa muna yung dalawa na rooster ng sampin. Dalawang pinadalhan ko ng itlog. Imagine sa 30, 10 yung nabasag. Yung isa Ma'am Los Biminda Gaspar sa Pangasinan. Ngayon magdating pero hindi ko alam kung ilan po yung nababasag noon. Hindi pa ako sigurado. Pero kung hindi maganda ang resulta, hindi na talaga ako mag-ship ng fertile eggs. Kasi masayang ang pera ng ating buyer. Manghihinayang tayo sa hindi tayo dapat masayang ang pera nila. Hirap maghanap ng pera ngayon. Yan sampin. Dito yung ating iba na mga shamuasil Ganyan. So ang hirap ng isang purebred na mga manok. Dito pa iba. Basilan. Yan, mga basilan yan. Dalawa yung aking rooster ng basilan. Pinapalit-palit ko lang sila. Yan, iba lumalabas, sira na lang natin. Isa na sampin naglimlim din kahit walang itlog, kaya kinukuha ko na lang. Pinaliguan ko kanina at pinupurga. So dito yung madalas nyo makita ng aking tandang na basilan. Yan yan, pinapahinga ko muna siya mga 2 months siguro. Papahinga natin muna para mataas yung fertility rate ng itlog ng ating mga basilan. Okay? So gawin natin ngayon, mag-incubate lang tayo muna. So bukas meron tayong ilagay naman sa hatcher. So every 3 to 4 days meron tayong bagong sisiw. So shoutout pala kay Sir Michael Momo sa Davao City, yung nagpa-reserve sa atin ng anong tawag sa kanya, sampin. So dito mga shamuasil sampin yan, marami na sila. Ito yung produkto ng ating paggamit ng incubator at saka ilaw yan next week 1 month na yan sila. Si John Juan Lopez din, dito ako kukuha sa kanya. Okay, meron din dito mga 45 days old. Yan, basilan, shamuasil yan, basilan yan, ganyan. May sampin din dyan. Meron din mga shamuasil yan yung natitira na lang sa sa pagpadala natin ng shipping. Dito meron din dito actually. Ganito lang yung ating pag-brood ng ating mga sisiw. Yan sa produkto din yan ng ating mga incubator may vitamins dyan. Okay. So every time pag nandito ako sa aking manaukan, ang una kong tinitingnan mga sisiw. Kasi hirap alagaan ang mga sisiw actually. Kung hindi natin sila ma-brood ng maayos, malaking problema. Sa kabila, bago to, mga days pa lang to, 2 days pa lang. Ayan. So at least kung incubator ang gagamitin, madali lang. Sa kabila, tingnan natin. Sa kabila. Dito. Dito ang marami. Sampin at saka basilan. Ayan marami rito. So mga
3 days from now may bago na naman tayong sisiw kasi may ilagay tayo sa hatcher. Ayan. So yan po ang ginagamit po natin na shamuasil dito. Maganda. Yan.